Good evening. Na ano ko lang ba, na obserbahan ko lang yung itong yung ginagawa nila kay yung ginagawa nila kay FLM. Parang ang gusto nila talagang targetin dito yung matanggal yung pangalan ni FLM kasi tingnan mo ang binabanatan nila ngayon ay yung mga ito si Bagtit, ang lagi sinasabi niya is fake lying Marcos. Etong si Mejoradang convicted man, ang sinasabi niya, yung binabanata niya ay yung etong kapatid daw ni Mangusin na si Pastor. Tapos ito si Inday Bote ay may in-interview siya na isang uncle daw ni Francis Leo Marcos. At meron naman isang babae ngayon na nagsasabi na asawa daw ni Norman Mangusin. Pag tiningnan mo yung sitwasyon, nakakulong na yung tao bakit ayaw nilang tigilan? So dapat tumigil na sila bakit hindi sila tumitigil? Ang binabanatan nila ngayon ay pinipilit nila na hindi siya Marcos. Anong connection doon sa kaso na hindi siya Marcos? So ang tingin ko dito is talagang gusto nilang meron talagang silang motibo. Tingin ko lang na yung pangalan ng Marcos, masyado silang interesadong tanggalin sa kanya yung pagiging Marcos. Interesado sila kasi pag tiningnan mo lahat yung ginagawa nila is nakapokus sila ngayon. Napatunayan na si FLM ay isang hindi Marcos. Which is wala namang kung ordinaryong tao ka, ano bang katulad ko, excuse me. Ano bang napaka-importante kung hindi siya Marcos o Marcos siya? Kung talagang kung gusto lang nilang patunayan na siya ay ng scam. Ano naman nun? Di ba? Parang nagpo-focus sila sa nagpo-focus sila ngayon sa pangalang Marcos, which is hindi ko maintindihan kung anong meron dito sa likod ng pagtanggal nila sa pangalang Marcos. Parang para bang napakalaki ng interest nila na matanggal kay Francis Leo Marcos yung pangalan niyang Marcos. Tinitingnan ko lang lahat ng ibinubuka ng bibig nila ngayon at ang ginagawa nilang paninira ang pinipilit nila hindi siya isang Marcos, which is for me is what's a big deal with being a Marcos? Kung Marcos ka ba, makukuha mo ba kayamanan ng mga Marcos? Halimbawa, siya ay isang totoong Marcos. Makukuha ba niya ang kayamanan ng mga dating yumaong Marcos? At gigil silang tanggalin yung pangalang Marcos. Naiisip ko lang kung bakit ganun sila kainteresadong sirain yung pangalang Marcos na hindi. Sinasabi naman ni Francis Leo Marcos na yung nanay niya ang nagbigay sa kanya. So bakit hindi nila hanapin yung nanay at tatanungin nila? Parang nakapokus sila ngayon kung paano nila tatanggalin at paano nila patutunayan sa taong bayan na ito ay isang fake na Marcos. Kung napakaraming may apelidong Marcos, bakit ito lang isa na to ang pinanggigilan nila? Ito naman nakasama nila ng hindi mo naman maikakailan na ito ay nakakasalamuhan nila. Nakasalamuhan ni Imelda, nakasalamuhan ni Amy, nakasalamuhan ni Yulen. Itong Yulen na to. Hindi ko maintindihan. Nag-iisip tuloy ako na ang talagang target nila rito is matanggal yung pangalang Marcos. Hindi ko alam kung bakit para sa akin, napakalaking palaisipan nito kung bakit nila gustong tanggalin sa kanya yung pangalan. Hindi na hindi na yung... Kasi kung ang scam lang ang problema nila, hindi na nila aanuhin itong apelido Hindi na nila babanat-banatan kasi maliit na kaso lang naman yung gumamit. Although krimen pa rin yun, pero hindi ganun Hindi dapat isipin mo, sunod-sunod ang banat nila. Babanatan ni Bagtit ng fake lying Marcos. Babanatan ni Mahorada ng itong si Pastor. Tapos itong si Inday Bote,
may in-interview talagang ano kung simultaneous ba tawag doon, yung kumbaga meron kang toka-toka, o ito tirahin mo to, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo, ito gawin mo. Parang nakasircle ba yung paninira sa kanya na ikaw dito sa mga kapatid, ikaw dito sa tiyuhin, ikaw dito sa asawa, ikaw dito sa ganit. Pag marumi ang isip, pag-iisipan mong mabuti, bakit yun ang pinopokus nila ngayon. Dati gusto nila makulong, ngayon gusto nilang sirain sa tao, na gusto nilang patunayan sa tao na ito ay hindi isang tunay na Marcos, which is sa mga supporter naman ni FLM, wala namang problema. Katulad ko, anong pakialam ko kung Marcos siya o hindi. Ang issue ko dito is siya nakatulong. Kaya lang siyempre nag-iisip na rin ako, bakit ayaw niyang tigilan? Ang laging issue niyo is hindi sa Marcos. Nahihiwagaan lang ako dito kaya ako naniniwala ako rito na may taong bumibira dito ayoko na lang magsalita kasi baka ma-demanda na naman ako ng citation to sedition. Siyempre bilang isang mamamayan, bilang isang observant na tao, nakikita ko yung pattern kung bakit binibira nyo dito sa isang ganitong issue na hindi naman bakit hindi kayo mag-focus doon sa itong mga katulad ni Mejorada, ni Bagtit, ni Inday Bote, itong ewan ko sino, isang vlogger na isa, tapos yung Yulen ba yan? Siya yung unang lumabas sa NBI, siya yung commission agad. Ikaw ba'y Marcos? Bakit ka naging ganun ang tanong niya, ikaw ba'y totoong Marcos? Parang ang target nila rito, tanggalin yung pangalang Marcos sa kanya. Ano bang malaking bagay ba sa inyo yung matanggalan siya ng Marcos? Ulitin ko, napakaraming may apelidong Marcos na nagkiklaim din na katulad nitong Talyano na nagkiklaim din na siya ay may kayamanan ng Marcos. Bakit ito pinanggigigilan nyo? Pag-isipan nyo mabuti kung ano ini-issue sa kanya ngayon. Ito'y kapatid niya, ito'y mangusin, ito'y asawa niya, ito'y mangusin, ito'y tiyuhin niya, ito'y mangusin. Nakakapagtaka lang hindi ko maintindihan kung bakit gano'n. Kung titingnan mo talagang nakasirkel sila doon sa pagtanggal sa pangalan sa kanya. Which is, kung matanggal nyo ba ang pangalan dyan sa Marcos, ano bang kumbaga, halimbawa lang na matanggal yan, ano bang magkakaroon ba kayo ng malaking kayamanan dyan? Ngayon, kung hindi nyo matanggal yan, mawawalan ba kayo ng malaking kayamanan? Parang gano'n lang dating Para sa akin, gano'n lang dating. Hindi ko naman sinabing gano'n. Kasi, bakit mo pag-i-interesan yung isang bagay na wala naman kung walang kwenta sa'yo? Ano ba naman kung ka-apelido mo? Diba? Ako nga, marami nga ako ka-apelido nagkataon lang na mahirap ako kaya hindi ko siguro. Pero kung ano yan hindi ko kung padudumihin ko yung isip ko, parang bang may pinag-aagawan kayo sa pangalan na kailangan tanggalin ko yung pangalan mo para mawalan ka. Pag hindi mo tinanggal yan, mawawalan ako. Yung mga ganon. Kumbaga, katulad nito si Bagtit. Talagang kumbaga, nananalangin na nga itong, dahil sa kagustuhan niyang patunayan na hindi Marcos tong si FLM, nagtatawag na siya ng vigilante talaga at hindi niyo pinapansin Etong si Mejorada, convicted man hinahayaan niyo na halungkatin yung isang tao na wala namang kinamalayan, pinipilit yung paaminin na siya ay kapatid ni FLM. Kung titignan mo yung sitwasyon, hindi normal Hindi normal yung ginagawa nyo. May something is wrong, sabi nga sa English. Hindi normal kasi hindi nyo pinipigil At ang ini-issue niya, hindi ka Marcos, kundi isa kang mangusin. Samantalang ito isang convicted man. Convicted man to.
Kahit ano pa ang kaso niya is, bakit hindi, kung iba-iba yan, pipigilin na yan eh. So, ibig sabihin, merong puwersa na hinahayaan ito. Eh baka yung ano, yung Delta Force. Basta may force. Tingin ko, Delta Force. Okay, ano, Force Ranger. Grabe eh. Parang, ang tingin ko dito talagang gustong tanggalin sa kanya yung pangalan niya. Pagiging Marcos niya eh. Medyo ano to, mahiwaga ito eh. Nahihiwagaan ako bilang simpleng mamamayan, inoobserbahan ko lang yung mga yung mga banat niya. Ulitin ko, bakit nagpo-focus kayo dun sa ganung ano nakakulong na nga yung tao eh. Dapat tumahimik na kayo eh, bakit sa halip na tumahimik kayo ang lagi nyo ang gusto nyo laging patunayan sa tao, hindi siya Marcos. Gusto nyong i-brainwash yung tao na hindi siya talaga Marcos. Ang tanong ko naman, ano naman kung hindi siya Marcos? Ano bang mapapala namin doon? At ano bang mapapala namin kung siya ay Marcos? Ngayon, pag siya hindi Marcos, merong mga tao na may mapapala dito. At kung siya ay maging Marcos, merong mga tao na mawawalan dito. Yun ang conclusion ko doon. Kasi talagang gusto nyong kumbaga parang bibigyan kita ng isang halimbawa na madaling intindihin yung bang parang isang pelikula na ipopromo mo yung pelikula na maganda para pag pinanood ng tao, kumbaga nagmamind conditioning kayo eh. Kumbaga yung mind conditioning na tinatawag is yung kukondisyon mo yung tao na talagang siya ay isang hindi Marcos. Nagkataon lang na hindi talaga bumitaw yung naniniwala sa kanya. Kaya malaki problema ng mga ito eh. Ito si Bagtit. Si Bagtit, tinan mo, halos isubo na niya yung, sa bagay, wala namang dignidad yan eh. Yung sinasabi ko lang dito, hanggang ginaganyan niya yung, akala niya ako alam ko kung saan patutunguhan ito eh. Ayoko na lang kasi hindi naman ako mapakailang dyan eh. Kaya lang, siyempre bilang supporter niniwala ako sa kanya, nagtataka lang ako, bakit yung apelido na yan ang lagi ini-issue nyo ngayon eh. Ang dami yung, di ba sabi nyo, rapist yan, land grabber yan, di ba sabi nyo, trafficking. Bakit hindi ko naririnig sa mga ito na hinahanap nila yung mga tao? Halimbawa, katulad nung land grabber, ba't hindi hinahanap ni Mejorada yung nagraba ng lupa? Ba't hindi hinahanap ni Mejorada yung mga tao na trafficking niya? Bakit ang hinahanap niya pilit yung mapatunayan na hindi Marcos si ano? May dito bagay, malalaman naman ng tao yung pagdating ng araw eh. Sabi nga nung matikitan ako dito nung pulis bago yung pulis maikwento ko lang. Kasi yung driver license dito dapat kamukha nung number mo sa Hong Kong ID. Nung kumuha ko ng ID rito ng lisensya is passport. So magkaiba yung number, sabi niya. Sabi sa akin nung tumawag siya. Lumadyo. 3 mobile car yata yung lumapit eh. Dito pag tumawag yung backup yung pinakamahinang mobile na pumunta sa 2. Sabi ko, what's wrong sir? Something is fishy, sabi niya. What is fishy? Sabi ko, the number of your driver license is different from your Hong Kong ID, sabi niya. Dahil baguhan tong naninikit sa akin, hindi niya naintindihan. So nung dumating yung maraming pulis na nakakaalam ng proseso, pinawalan ako, pinaalis ako. Sabi niya, it's okay. Ganito to eh. Something is fishy.
Ewan ko lang kung ano yung PC, baka isda. Naobserbahan ko lang, alaman ako masamang ibig sabihin doon. Ako ano lang ako, inuulitin ko. Ang tawag niya dito ay ni Bagtit ay fake lying Marcos. Pinagdidiinan niya yan. Si Mejorada, pinipilit niyang patunayan na kapatid niya ni FLM, itong pastor. Itong si Inday Bote, in-interview niya yung tiyuhin daw na hindi naman maipakita ang mukha. O hindi naman maipakita sa ano na tiyuhin nga. Tapos ito, yung asawa naman. Eh, grade 1 lang eh. May ewan ko. Ano ko lang yon, observation ko lang. Ah, hindi ko maintindihan talaga eh. Ang daming kaso dapat nilang bulat-latin eh, katulad ni Mejorada. Di ba? Oh, bakit hindi niya bulat-latin yung hanapin yung masigasig hanapin yung pastor? Bakit di niya hanapin yung ano? Dahil nakapokus lang kayo sa pagtatanggal ng pangalang Marcos. Anong motibo nyo? Anong motibo nyo ron? Sige na, babay na at gabi na.